kartang ito, isinusumpa ko. Anak ko, babalikan ko kayo. Tulungan niyo ako. Nay! Tay! Tandaan mo ito, may araw ka rin. Akala mo palalampasin namin ang kalokohang ginawa mo. Nagkamali ka ng kinanti, Paulo. Salamat sa tulong mo, anak ko. April, at sana, habang may panahon ka pa'y makawala ka sa gantong klaseng lalaki. Walang kwenta, dahil sa iyong kapangasan na lukuhin at saktan ng anak ko. At ang pagkamatay ng bata na sariling dugot laman mo, tanggapin mo ang kaakibat na sumpa ng iyong mga kasalanan. Mas nalaisin mo pang mamatay kaysa mabuhay sa takot at sakit na ikakabit ko sa iyo. Wag! Maawa ka! Sino ka? Bakit mo ginagawa sa akin to? Sino ka? Anong kasalanan ko sa iyo? Taon 2018, Bicol. Habang nagluluto ng hapunan ang mag-asawang Marta at Pedro, ay abala naman sa pagsasampay ng mga damit ang kanilang nag-iisang anak na si Riza. Napasilip naman ang dalaga sa dalawang lalaking papasok sa tarangkahan ng kanilang hanap buhay. Ang isa sa mga yon ay si Ivan. Nasa unang taon pa lamang siya sa sekundarya nung umalis yun. Nagmadali naman siyang tapusin ang pagsasampay. May pagkamahiyain kasi si Riza. Napansin naman agad ni Paulo ang dalaga na hindi niya gaanong namukaan dahil natakpan ang mukha noon na mahaba niyang buhok. Pre, mukhang maganda nga dito sa baryo niyo. Bukod sa malamig ang simoy ng hangin, maganda rin ang tanawin. Loko ka ha? Mukhang iba na namang magandang tanawin ang tinutukoy mo. Huwag kang loloko-loko dito. Baka mamaya pagsisihan mo yan. Nay, Tay, nandito na po kami. Bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay ang dalaga, ay pasimple pa yung sumilip sa balkonahe nila Ivan. Nataon naman na nakatingin pa rin sa kanya si Paulo, kaya naman agad niyang binawi ang tingin at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Bit-bit ang isang timba. Ay, nakakahiya. Baka sabihin niya tinitingnan ko siya. Sino kaya yun? Siguro, katrabaho ni Kuya Ivan. Ang gwapo at ang puting-puti niya naman. Mukha siyang anak mayaman. Nay, Tay. Oh, anak, bakit abot taingay ang ngiti mo? Ako po? Nakangiti? Hindi po kaya. Hindi raw. Maupo ka na nga rito at baka nalilipasan ka na ng gutom. Ma, luto na ba yan? Oh, heto na. Maglagay ka na ng pinggan at maghahain na ako. Oh, ayan, masarap yung ginataang langka. Ano po ang sahog, Ma? Ang sahog? Aba, syempre. Ano nga bang sahog nito, Pa? Ang pinakamahal na sahog ng nanay mo. Pagmamahal. Pasensya na anak at medyo kinakapos tayo ngayon. Hayaan mo, pasasaan ba't makakaluwag-luwag rin tayo. Kung hindi lang nadisgrasya ng mga peste ang pananim natin sa bukid at maging ang mga palay ay hindi sana tayo... Okay lang naman po, Tay. Masarap naman po magluto si Nanay. Hayaan nyo, kapag may trabaho na ako, matutulungan ko na rin po kayo. Tingnan nyo si Kuya Ivan. Mula na nagtrabaho siya sa Maynila, gumanda na yung buhay nila. Tapos, maayos na po ang buhay nila ngayon kesa noon, kaya... Kaya ipipilit mo na naman ang pagtatrabaho sa Maynila. Anak, kaunting panahon na lang naman ang hinihiling namin sa'yo. Ibebenta ko ng ilan sa lupa natin para may pangmatrikula ka sa darating na pasukan. Oo nga naman, anak. At saka, kapag nagtrabaho ka na, mahihirapan ka nang bumalik sa pag-aaral. Tatamarin ka na kapag nasanay ka na sumasahod ka. Pero Nay, Tay, kapag binenta natin yon, sayang naman. Kahit 1 o 2 taon lang na pagtatrabaho at kung mabait ang magiging amo ko sa Maynila, pwede naman hong pagsabayin ko ang... Hindi ka aalis sa bahay na ito. Ano ngayon kung magdildil tayo ng asin o magkanda ko ba ako sa pag-aararo basta dito ka lang at hindi ka lalayo sa amin ng nanay mo?
Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang buhay na malayo sa pamilya. Wala nga tayo ni isang kakilala doon. Pero tay... Sige na, kumain na kayo at magpapahangin muna ako sa labas. Ay, nababakas sa mukha ni Mang Pedro ang pagkadismaya ng mga sandaling yon dahil sa pagpupumilit ni Riza. Sinundan ng tingin ng dalaga ang kanyang ama at yumuko na tila ba nakukonsensya sa kanyang inasal. Anak, intindihin mo na lamang ang tatay mo. Maging ako ay hindi rin mapapakali kung sakaling mapapalayo ka sa amin. Naaalala mo ba nangyari sa tiya mo noon? Yun ang iniiwasan ng tatay mo. Mapanganib at iba ang buhay sa Maynila. Kaya para sa ikapapanatag ng kalooban namin, pakiusap anak. Ito na sana ang huling beses na pag-uusapan natin ito. Hindi na lamang umimik ang dalaga. Ipinagpatuloy niya na lamang ang pagkain habang pinipigilang pumatak ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya kasi ay wala siyang karapatang magpasya para sa kanyang sarili. Hindi niya na nga malayang magawa ang maraming bagay dahil sa hirap ng buhay ay hindi rin siya makatulong kung paano babangon sa buhay na meron sila. Pagkatapos kumain ay agad niyang hinugasan ang pinggan na kanilang pinagkainan. Lumabas yun ng bahay at naglakad-lakad papunta sa may sapa. Yun ang paborito niyang puntahan kapag malungkot siya o kapag mabigat ang kanyang pakiramdam. Nang makarating doon ay agad niyang hinubad ang kanyang tsinelas at itinabi sa may damuhan. Agad na yung nagtampisaw sa sapa at umupo sa isang malaking bato. Sabay na pabuntong hininga na lamang si Riza. Dumampot yon ng ilang puting bato mula sa mababaw na tubig at inihahagis niya yon sa malalim. Nakakainis! Lagi na lang bawal, lahat na lang bawal. Anong akala nila sa akin? Ibon na nakakulong sa hawla? Bakit hindi nila ako hiyaan lumipad at gawin kung anong gusto ko? Ayaw ko ng ganitong buhay. Ayaw ko mamatay na mahirap. Ayaw ko. Matapos humagulhol ay agad yung naglakad papunta sa may kalalimang bahagi ng sapa at lumangoy. Maya-maya, pumikit at nagpalutang-lutang yon upang pakalmahin ang kanyang sarili. Samantala, Grabe, busog na busog ako. Ang sarap talaga ng isda at gulay dito sa probinsya, no? Sinabi mo pa, kaya sobrang nakakamiss ang buhay dito eh. Tahimik, payapa, at hindi usok ng mga sasakyan ang malalanghap mo. Parang ang sarap maligo ah. Wala bang malapit na paliguan dito? Ilog, sapa, o kaya dagat? Meron. Teka lang, sa malapit-lapit muna tayo ha. Sa mga karatig lugar ay merong ilog at medyo malayo-layo ang dagat. Pero huwag ka mag-alala pre, pupuntahan natin lahat yan. Ayos, salamat pre. Pero pre, parang kahit hindi na. Basta ipakilala mo na lamang ako dun sa kapitbahay mong dalaga. Yung nakita natin kanina. Si Riza. Nako, umayos ka pre. Malilintikan tayo sa tatay nun. Pero huwag ka mag-alala. Baka sakali magkaroon tayo ng pagkakataon. O siya, magpalit ka na ng panligo at nang makapunta na tayo sa sapa. Agad namang nagpalit ng shorts na panligo ang dalawang lalaki. Hinubad na nila ang pantaas na damit at sinabit sa may sampayan. Masayang nagkukwentuhan ng dalawa habang naglalakad at manghang-mangha naman si Paulo sa ganda ng lugar. Natanaw pa ni Mang Pedro ang dalawang binata na dumaan, ngunit pinagsawalang bahala niya lamang yon. Pumasok na yun sa kusina at saka kumain habang nakikipagkwentuhan sa kanyang asawang si Marta. Ano, hindi na naman kumain na maayos yung anak mo dahil napagsabihan? Kumain naman. Huwag ka na magalit. Para namang hindi mo kilala yung anak mo. Kahit pa anong kagustuhan niya ay tayo at tayo pa rin naman ang susundin niya. Hayaan mo muna. Siguro ay nakatulog na sa kwarto niya yon. Napagod din ata sa paglalaban ng mga damit natin. Sige na,
kumain ka na't sisilipin ko muna ang anak mo, ha? Nang puntahan ni Aling Marta ang kwarto ng kanilang anak na si Riza, nagtaka siya dahil wala doon ang dalaga. Napangisi lamang yon dahil nababatid niya kung nasaan ang kanyang anak. Hindi pa rin nagbabago ang dalaga mo. Hindi talaga. Matigas pa rin ang ulo. Manang-mana sa'yo. Ano, nakatulog na ba sa sama ng loob? Hindi. Wala siya sa kwarto niya. Alam mo naman kapag tinutopak yun ay biglang tinatawag ng sapa. Mukhang nakikipag-usap na naman sa mga talangka. Anong sabi mo? Sa sapa ba ka mo? O ba't kanina'y may mga lalaking papunta roon? Sandali nga't susunduin ko. Pa, dalaga na ang anak mo. Hayaan mo namang makakilala ng gwapo. Tumigil ka, Marta. Masyado pang bata ang anak natin. Mahirap na. Iba ng takbo ng mga kalalakihan ngayon. Masyado ng mga mapusok at... Ay, takpan mo na nga lang muna yung kinakain ko. Ay, sus Mariosep ka, Pedro. Saksakan naman ng pagiging seloso mo. Noon ako ang binabakuran mo. Ngayon naman ang anak mo. Ay! Sa kabilang banda... Hanep, napakaganda dito, pre. Teka, nakikita mo bang nakikita ko? Ano ba yun? Pre, may nalulunod! Agad na tumakbo si Paulo palangoy sa dako kung saan nakatihaya at nagpapalutang-lutang si Riza. Agad niyang binuhat yon at nataranta naman ang dalaga. Bitiwan mo nga ako! Ibaba mo ako, ano pa? Aray, sorry miss. Akala ko kasi nalulunod ka eh. Nalulunod? Hindi mo ba nakikita? Buhay ako't humihinga pa. Pasensya ka na, Riza. Sadyang maalalahanin lang talaga ang kaibigan ko, kaya... Hoy, anong ginagawa niyo sa anak ko, ha? Gusto niyo bang pagtatagain ko kayo? Anong ginawa sa'yo ng mokong na yan, Riza? Ano? Manong, tinulungan ko lang naman po ang anak ninyo. Wala naman po kaming... Tay, wag na po kayo magalit. Tara na ho, umuwi na tayo. Wag na wag kayo magtatangkal lumapit sa anak ko. Kung hindi, makakatikim kayo sa akin. Mang Pedro, sandali lang po. Ano? Gusto mo talaga matikman ang bagong hasa kong... Hindi po. Kumalma ho kayo. Hindi niyo na po ba ako natatandaan? Si Ivan po to. Ivan? Ikaw nga. Hindi na kita halos nakilala. Tara na, anak. Tay, nakakahiya naman po sa... Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato pa ang mga yon. Umiwas ka na lamang at hindi natin alam ang likaw ng bituka ng mga yan. Hindi mo ba nakita kung paano katitigan ng mga yon? Palingon-lingon pang naglakad si Riza habang hawak ng kanyang ama ang kanyang braso. Nang makalayo ang mag-ama ay napakamot ulo na lamang, sabay nagtawanan sina Ivan at Paulo. Ang loko mo, pre. Masyado ka naman kasing nataranta. Paanong di ako matataranta kung ganong kaganda yung nakikita kong nalulunod? Sayang nga eh. Akala ko pa naman magagamit ko na yung natutunan ko sa pag-CPR. Style mo, bulok. Pero, pwera biro, pre. Ang ganda talaga niya. Maganda kung sa maganda, pero pre, nakita mo naman kung gaano katapang si Mang Pedro, hindi ba? Kaya kung ano man yan naglalaro sa utak mo, sinasabi ko sa'yo, kalmahan mo, pre. Dahil maliban sa katapangan ni Mang Pedro, ang nanay ni Riza ay anak ng kilalang mambabarang dito sa baryo namin. Kaya sabi ni tatay, siguradong ipinasa daw kay Aling Marta ang pagiging kampon ng dilim. Ano ka ba naman, pre? Huwag ka nagpapapaniwala sa ganyan. Dito lang naman sa probinsya na uuso ang mga ganyan. Halika na, iligo na lang natin to. Bago tayo bumalik sa Maynila, sisiguruhin ko magkakausap ulit kami ni Riza at makukuha ko rin ang loob ng tatay niya. Pre, yung makausap siya, medyo posible pa. Pero yung makuha ang loob ng tatay niya, naku, para ka naghihintay ng milagro. Grabe ka naman, pre. Lahat na dadaan sa diskarte. Patutunayan ko sa iyo yan. Oy siya, oo na lang. Basta wag na wag kang gagawa ng kalokohan at bagay na ikapapahamak mo sa huli, ha? Kawawa naman na naiwan mo nobya sa Maynila. Meron nga ba? Parang sa tagal na natin magkasama, puro forma. Wala ka naman pinapakilalang girlfriend dun. Ayun, ibig sabihin lang wala talaga. Hindi ako ganun kaswerte sa babae, pre. Baka nga hindi ko pa nahahanap ang para sa akin eh. At sana, dito ko sa probinsya nyo matagpuan ang babaeng hinahanap ko.
Malay mo, si Risa na pala talagang para sa akin. Ang lakas ng tama mo, pre! Makalipas ang mahigit 1 linggo, mahigpit namang pinagbawalan ni Mang Pedro ang kanyang anak na huwag maglalalabas ng bahay at umiwas sa bisita nila Ivan na si Paulo. Ngunit hindi mapigilan ni Riza na humanga sa lalaki, lalo na't hindi niya makalimutan ang maamong mukha noon at magandang pangangatawan. Kaya naman kapag umaalis ang kanyang ina at ama ay nakikipagkita siya sa binata at kung minsan ay pinatatambay niya pa sa loob ng kanilang bahay. Hanggang isang araw, "O anak, ngayong linggo ay madalas kaming gagabihin ng nanay mo sa bukid ha? Ikaw nang bahala dito sa bahay. At yung bilin ko sa'yo ha, huwag ka muna maglalalabas. Sa linggo na lamang at nang masamahan ka ng nanay mo. Bagong palit ang baterya ng radyo, magpatugtog ka na lamang para hindi ka mainip." Pwede naman ho akong sumama sa inyo para makatulong ako. "Huwag na't maraming trabahador doon, baka may manligaw pa sa'yo. Pumirmi ka na lamang dito sa loob ng bahay. Napakainit pati, masisira lamang yung kutis mo." Paano naman ako? Hindi ka ba naaawa sa kutis ko? At isa pa, sige ka, baka may manligaw sa akin doon. Sino naman ang manliligaw sa'yo doon? Ano, mga engkanto? Hay nako, napakasama mo talaga sa akin. Kapag ako nainis, outside ko lang buka. Biro lang naman. Wala maglalakas loob na manligaw sa'yo, ma. Aba, takot lang nila. Kung gusto nila ng sakit ng katawan, talaga namang pagbibigyan ko sila. Mabuti naman at nagkakaliwanagan tayo. O siya anak, aalis na kami ha? Kumain ka na lamang dyan. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Sige po, Nay, Tay, mag-iingat po kayo. Isara mo ng maayos itong pinto, ha? Opo. Pagkalabas ng mag-asawa, isinara at itinali pa ni Mang Pedro ng maayos ang kanilang tarangkahan. Ganun ang nakagawian nila kapag iniiwan mag-isa ang dalaga. Palinga-linga pa yun sa paligid at sumilip sa kanilang kapitbahay. Mukhang nakaalis na yata si Ivan at yung mokong na umaali-aligid sa anak natin ah. Pa, hindi kaya nasusobrahan naman na ang pagprotekta natin kay Riza? Hindi kaya nasasakal na siya? Baka isipin niya wala tayong tiwala sa kanya. Ma, matalinong anak natin. Siguradong nauunawaan niya tayo. Tsaka para sa kanya naman ang ginagawa natin eh. Hindi sa wala tayong tiwala sa kanya, kundi sa mga taong nakapaligid. Alam mo naman ang panahon ngayon. Tsaka kung may isang bagay man akong iniiwasan, yung maulit pa nangyari kay ate dahil sa labis na pagtitiwala. Ngayon pa ba? Mapakamag-anak o malapit na kaibigan ay kaya ka rin traidorin. Kaya di bali nang walang kinikilalang kaibigan ng anak natin. Basta tayong mag-asawa, puprotektahan natin siya hanggang sa huli nating hininga. Pa, hindi sa lahat ng oras ay buhay tayo. Paano kapag wala na tayo? Sa tingin mo ba, makakabuti na wala siyang ibang matatakbuhan? Ay, tsaka na nga lang natin pag-usapan yan. Bilisan mo na't baka hinihintay na tayo ng mga kasamahan natin. Hindi na lamang umimik pa si Marta dahil nasisiguro niyang mauuwi lamang sa pagtatalo kapag kinulit niya pa ang kanyang asawa. Samantala, agad na nagpalit ng magandang damit si Riza at sinuklay ang mahaba niyang buhok. Halos maligo rin yun sa pabango at kinuha sa bag ng kanyang nanay ang lipstick na sa unang pagkakataon ay susubukan niyang gamitin. Tuwang-tuwa pa siya habang pinagmamasdan yun at agad na nilagyan ang kanyang maninipis na labi. Bagamat hindi sanay na gumagamit ay aksidente niyang naputol yun. Ay, hala! Anong gagawin ko dito? Siguradong pagagalitan ako ni nanay. Ano ba naman yan? Maigi pa itago ko na lang to. Dito, siguro naman hindi na to makikita ni nanay. Pagkatapos maitago ang putol na lipstick, ay muli yung humarap sa salamin at masayang pinagmasdan ang kanyang sarili.
Napakaganda ko naman. Siguradong matutuwa si Paolo. Sabi niya, mas lalo akong gaganda kapag nag-ayos ako. Hindi nagtagal, narinig niya na ang malakas na kalabog na animoy tumalon sa kanilang bakod. Aray, napasama yata ang talon ko. Ay, wala na bang mas mahirap pa sa ginagawa kong to? Ay, di bali, mukhang sa wakas ay makakatsyempo na rin ako ngayong araw. Paolo, nandyan ka na pala. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo napasama lang ang talon ko. Wala hindi natin pwedeng tanggalin ang tali at baka makahalata ang tatay mo. Mapapagalitan ka pa. Oo nga, halika pumasok ka. Gusto mo ba magkape? Mamaya na. Humarap ka nga muna sa akin. Wow, ang ganda-ganda mo naman, Riza. Siguro kapag bumalik na ako sa Maynila, marami na akong kaagaw sa'yo. Ha? Paano naman hindi naman ako lumalabas ng bahay. At saka, ikaw lang naman ang gusto ko. Ikaw lang naman ang manliligaw ko at... Sandali. Ipagtitimpla muna kita ng... Riza, nandito ako para malaman kung pareho tayo ng nararamdaman. Ngayon ko lang naramdaman to. Sa tingin ko, mahal na kita. Mahal mo rin ba ako? Paolo, ano kasi... Ano? Kung sakaling hindi mo ako mahal, mas mabuti pa sigurong magpaalam na ako. Lalo lamang ako mahihirapan na kalimutan ka. Hindi naman sa ganoon. Natatakot lang ako kasi hindi pa naman kita gaanong kilala. Hindi ba dapat kilalanin muna natin ang isa't isa bago tayo pumasok sa pakikipagrelasyon? Wala ka bang tiwala sa akin? Riza, totoong nararamdaman ko para sa'yo. Kaya kong patunayan yan. Kaya kitang pakasalan at bibigyan kita ng magandang buhay. Buhay na hindi katulad nito. Nakakulong at hindi ka malayang gawin kung anong gusto mo. Maniwala ka sa akin, Riza. Ang pag-uusap ng dalawa ay nauwi sa isang pangyayari na magpapabago sa buhay ni Riza. Ipinagkatiwala niya kay Paolo ang kanyang sarili, bagay na labis namang ikinatuwa ng binata. Huwag mo akong lolokohin, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag... Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa araw na ito, Riza. Salamat sa pagtitiwala mo. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman kita lolokohin. Kahit magkalayo tayo, palagi pa rin ako maglalaan ng oras para sa'yo. Tatawagan kita palagi, ha? Sabi mo yan, ha? At saka, huwag ka maghahanap ng iba doon. Lagi ka mag-iingat. Hintayin mo lang ako, ha? Babalik ako rito. Pinapangako ko yan. Maniwala ka sa akin. Buong araw na magkasama ang dalawa. Pagsapit ng 4:00 ay pinauwi na ni Riza si Paolo. Maliban sa magliligpit pa siya ay kinakailangan niyang ayusin ang kanyang sarili upang hindi makahalata ang kanyang mga magulang. Mahigpit na niyakap ni Paolo ang dalaga bago tuluyang lumabas ng bahay at muling tumalon sa may katamtamang taas ng bakod. Samantala, nakakunot noon namang palakad-lakad si Ivan at nakahawak sa kanyang baba, habang nag-iisip kung saan pumunta ang kanyang kaibigang si Paolo. Huy! Anong iniisip mo, ha? Oh, buti naman nandito ka na. Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinihintay, ah. Akala ko naman nagganda-ligaw-ligaw ka na. At bakit ganyang kaganda ang ngiti mo, ha? Pre, nagawa ko. Nagawa mong ano? Nakuha ko na si Riza. Sabi ko naman sa iyo eh. Ano? Gago mo, pre. Hindi ka talaga nakinig sa akin. Naku, patay tayo dyan. Akala mo nagbibiro ako? Kapag nalaman ni Mang Pedro ang tungkol sa inyo, pre, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Ay, wag mo nga akong tinatakot. Tsaka, paalis naman na tayo. Paano niya ako hahanapin sa Maynila, ha? Ay, hindi mo ako naiintindihan eh. Isa pa, kawawa naman yung tao. Batang-bata pa si Riza. Paano kung... Ay, ayusin mo na nga yung mga gamit mo. Ako namumroblema sa mga pinaggagawa mo eh. Ano akala mo sa mga dalagang magaganda dito? Putahe na gusto mo lang tikman? Pambira naman talaga oh. Mukhang nagsisisi na ako na isinama kita dito eh. Pagkalipas ng 2 buwan. Ang sakit ng sikmura ako.
Nahihilo ko at... Ano bang nangyayari sa iyo, anak? May lagnat ka ba? Ilang araw ka nang nagkakaganyan. Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Tawasin kaya kita at baka napaglaruan ka na naman ng engkanto sa sapa. Hindi na ho. Okay lang po ako, Nay. Baka kailangan ko lang pong magpahinga at matulog. Sigurado ka ba? Tumango na lamang ang dalaga at agad na pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Habang nagkakape ay malalim naman ang iniisip ni Mang Pedro, sabay na pabuntong hininga. Ay, Ma, wala ka bang napapansin na kakaiba sa anak mo? Ano na naman ba yan, Pa? Huwag mo nga akong pinapakaba. At saka, imposible naman dahil hindi naman siya lumalabas ng bahay. Oo nga, pero paano kung pinasok siya? Palagi natin siyang iniiwan na mag-isa dito. Maliban natin kung may ginagawa ng kalokohan niyang anak mo. Nagpatuloy ang pag-uusap ng mag-asawa. Sa loob naman ng kwarto ay aligaga si Riza habang tinatawagan ang numero na iniwan sa kanya ni Paulo. Mula nung umalis ang lalaki ay 3 beses niya lamang nakausap yun. At pagkatapos ng mga pagkakataong yun, ay hindi na sinasagot ng lalaki ang kanyang mga tawag at mensahe. Hindi pwede to. Kailangan niya malaman ang kalagayan ko. Kailangan kita, Paulo. Kailangan mo kaming panagutan na magiging anak natin. Habang umiiyak, pumasok ang mag-asawa sa kwarto ni Riza. Agad naman na nagpahid ng luha ang dalaga. Bakit ka umiiyak? Ano? Hindi ka na kinakausap ng tatay ng anak mo? Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Sa edad kong to, hindi mo na ako maloloko, Riza. Anak, magsabi ka nga sa amin ng totoo. Buntis ka ba? Sinong tatay ng anak mo? Nay, Tay, sorry po. Mahal ko po siya at alam kong mahal niya rin po ako. Kaya niya naman po kaming panindigan, kaya huwag po sana kayong magagalit. Sinasabi ko na nga ba, pagkatapos ka naming ingatan, ikaw rin ang sumira sa buhay mo. Bakit ba napakatigas ng ulo mo, Riza? Gaano ka totoo na paninindigan ka ng tatay niyan, ha? Sino? Sinong tatay ng dinadala mo? Sabi mo sa akin ng totoo. Tay, huwag na po kayong magalit. Magsasabi naman po ako ng totoo. Si Paulo po. May nangyari po sa amin bago sila bumalik ng Maynila. Anak ng putya naman, Riza. Nag-iisip ka ba? Bumigay ka sa isang dayot hindi naman natin kilala? Saan ba kami nagkulang sa'yo, ha? Ano bang dahilan at nagawa mong sirain ang buhay mo? Pedro, minahon ka. Makakasama yan sa anak mo. Alam mo namang nagdadalang tao na siya. Hayaan mo na kung hindi siya panindigan ng lalaking yon. Ang importante ay nasa atin ang anak natin. Hindi po. Ang sabi niya sa akin kapag nabuntis niya ako, magsasama kami bilang isang pamilya. Kukunin niya ako at siya magbibigay ng magandang buhay sa akin. Hindi ako makakapayag na ikulong niyo ako sa loob ng bahay na to kasama ang anak ko. Iiwan mo kami ng nanay mo para lamang sa lalaking yon? Kung noon naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto niyo kahit ang totoo, sakal na ako. Pinili kong sundin kayo. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako makakapayag na diktahan niyo ako sa desisyon ko. Anak ko na ang pinag-uusapan natin dito. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo, hahanapin ko si Paulo. Hahanapin ko siya at iiwan ko na kayo. Anak, hindi ganoon kadali ang gusto mo mangyari. Sa lawak na Maynila, saan mo siya hahanapin? Paano kung... Pabayaan mo siya. Yan ang gusto mo? Sige, para malaman mo kung para saan lahat ng ginagawa mo. Gusto mo maging malaya? Sige, mag-empake ka na't siguruhin mo na mapapanindigan mo yung desisyon mo, Riza. Sana lang hindi mo yan pagsisihan. Pilit na pinipigilan ni Mang Pedro ang pagtulo ng kanyang luha at ang galit na maaaring mag-udyok sa kanya na mapagbuhatan ng kamay ang pinakamamahal niyang anak. Anak, nakikiusap ako. Huwag mong gagawin to. Paano kung may mangyaring masama sa'yo at wala kami doon ng tatay mo para... Nay, tama na. Hindi na ako bata. Pabayaan niyo na lamang ako. Yan ba talaga ang gusto mo? Yan ba talaga ang magpapasaya sa'yo? Mahal na mahal ka namin ng tatay mo.
Kaya yung mga sandali na akala mo ay kinukulong ka namin ay hindi para ipagkait sa iyo ang kalayaan na gusto mo, kundi para protektahan ka. Pero kung naging masama kami magulang para sa iyo, sige, iwan mo kami. Heto ang pera. Yan yung pera na naipon namin para sa pangmatrikula mo. Kakailanganin mo yan. Napahagulhol na lamang si Riza habang hawak ang pera na iniabot sa kanya ng kanyang ina. Naroon ang takot sa posibleng kalabasan ng naging pasya niya, ngunit yun lamang ang kanyang naiisip na paraan na ikabubuti ng batang kanyang dinadala. Hahanapin natin ang tatay mo. Hindi ko hahayaang habang buhay na lang tayo sa 4 na sulok na bahay na to. Bibigyan kita ng magandang buhay, anak. Buhay na ipinangako sa atin ng tatay mo. Huwag ka mag-alala. Lahat gagawin ko para mahanap lamang siya. Noong araw ding yun, pagkaalis ni Mang Pedro at Marta, ay pumunta si Riza sa bahay nina Ivan. Nadatnan niya roon ang ama ng binata at nagtanong siya sa eksaktong lugar kung saan naninirahan si Ivan sa Maynila. Hindi na yun nagsayang pa ng oras, kaya naman ng araw ding yun ay bumiyahe siya papuntang Maynila. Nang makarating sa terminal ay agad naman siyang sinundo ni Ivan na noon ay nagtataka kung bakit humingi ng tulong sa kanya ang dalaga. Kailangan mo ba ng trabaho? Buti pinayagan ka ng mga magulang mo. Hindi trabahong pinunta ko dito. Pasensya na sa abala. Hindi kasi sinasagot ni Paulo ang tawag ko, kaya ikaw naisip kong makakatulong sa akin para mahanap siya. Ano? Hinahanap mo si Paulo? Bakit? Ano ba nangyayari? Nagdadalang tao ko at siya ang ama. Patay. Matutulungan mo ba ako? Ang problema ay mahigit 1 buwan na rin kaming hindi nagkikita. Ang alam ko ay may inaasikaso siya dahil plano niya magtrabaho abroad. Pero huwag kang mag-alala, siguradong hindi pa nakakaalis yun. Magtatanong ako sa mga kaibigan namin kung saan sila lumipat ng bahay ngayon. Hindi ko na rin kasi makontak ang lokong yun eh. Baka nagpalit na ng number. Ay, salamat sa tulong, Kuya Ivan, ha? Tatanuin ko tong isang malaking utang na loob sa'yo. Nakukonsensya tuloy ako sa nangyari sa'yo. Kung hindi ko sinama yung mokong na yun, di sana. Huwag mong sisihin ang sarili mo. At saka, hindi naman ako nagsisisi sa nangyaring to. Mahal ako ni Paulo, kaya alam ko na matutuwa siya kapag nalaman niya na nagdadalang tao ko. Makalipas ang 3 araw. Pasensya ka na, Riza. Hindi kita masasamahan. Basta, ipakita mo lang ang address na yun sa taxi na sasakayan mo. Hindi naman gaanong kalayuan yan mula dito. Mag-iingat ka, ha? Kung may kailangan ka, tawagan mo na lang ako. Kumain ka muna bago umalis at baka mahilo ka na naman. Sige na, papasok na ako, ha? Tumango na lamang ang dalaga at nagpasalamat. Pagkatapos mag-asikaso ay agad na rin siyang bumiyahe papunta sa address na binigay sa kanya ni Ivan. Pagkaabot ng pamasahe sa taxi driver ay agad na yung bumaba. Ang ganda naman ng bahay nila. Siguro mayaman sila. Sana naman nandito siya at... Habang nakatayo ang dalaga sa tapat ng gate at akma na sanang pipindutin ang doorbell, may bigla namang humawak sa kanyang braso. Riza? Paulo? Buti nandito ka. Sandali, anong ginagawa mo dito? Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi ka ba masaya na makita ako? Paulo, buntis ako. Nagbungang... Ano? Sigurado ka ba? Sigurado ka bang ako talagang tatay niyan? Imposible namang 1 beses lang na may nangyari sa atin tapos buntis ka na agad. Ano bang ibig mong sabihin? Sinungaling ako? Nagumagawa lang ako ng kwento? Okay, sorry. Huwag ka na magalit. Nabigla lang kasi ako. Lintik, ano bang gagawin ko sa babaeng ito? Hindi pwedeng malaman ni Lola ang tungkol sa amin dahil siguradong... Ay, bahala na. Kung gusto mo talagang magkasama tayo, mabuti pa dito ka muna kay Lola. Nakikitira lang kasi ako dito. Kaya lang, hindi niya pwede munang malaman ang tungkol sa atin. Marunong ka naman yata sa mga gawaing bahay, di ba? Teka, naguguluhan ako. Hindi ito napag-usapan natin noon. Ang sabi mo... Please, Riza, magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko ang lahat.
konting taste lang tapos magsasama na tayo sa iisang bubong, ha? Magsasama? Hindi ba't papaalis ka? Hindi ako aalis. Bakit ko naman kayo iiwan ng anak natin? Makinig ka, ipapasok kita bilang kasambahay ni Lola, kung okay lang sa'yo. At least dito makakasama kita at mababantayan. Halika na sa loob. Basta sumakay ka na lang sa mga sasabihin ko, ha? Mahal kita at huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At wala nang nagawa pa si Riza. Mas lamang ang sayang nararamdaman niya nung mga oras na yun. Kaya kahit kahina-hinala ang kilos at mga sinasabi ng binata, ay ipinagsawalang bahala niya na lamang yun. Oo, sino ang babaeng yan? Huwag mong sabihin na... Lola, hindi po ba't naghahanap kayo ng kasambahay? Si Riza po, kababaryo ng kaibigan ko. Mabuti naman. Siya, tumuloy na kayo. Sigurado ka bang maaasahan yan sa mga gawaing bahay? Mukhang bata pa't hindi sanay sa... Kaya ko naman po. Mabuti naman kung ganon. Ayaw ko kasi sa lahat ay yung tatanga-tanga at mabagal. Ilagay mo na mga gamit mo sa magiging kwarto mo. Pakilinis na lang at matagal ko nang hindi na ipapalinis yon. Siguradong maraming alikabok, ipis at daga. Bakit? Ayaw mo? Takot ka sa... Hindi ho yan, Lola. Hindi ba, Riza? Masipag ho yan at maaasahan, kaya wala kayong puproblemahin sa kanya. Agad naman na tumungo sa kwarto ang dalaga. Sunod-sunod yung napapabahin dahil sa alikabok. May mga nakatambak doon na lumang papel at mga kagamitan na pinamamahayan na ng mga anay at ipis. Anong gagawin ko? Takot ako sa mga... bahala na nga. Kaya natin to, baby. Konting tiis lang, ha? Samantala, Paulo, ano na naman bang kalokohan ito? Hindi mo na magagawa pang magsinungaling sa akin. Kilala kita. Alam kong... Ay, Lola, ang totoo niyan, hindi ko naman alam na hahantong sa ganito eh. Isang beses lang naman kasing... Tanga ka ba? Ni isang beses man yan, ang punto ay pinakialaman mo. Tarantado ka talagang bata ka. Ano na naman ang plano mo ngayon? Alam mo, konting-konti na lang, hihiwalayan ka na ng asawa mo, lintik ka. Hindi mo na nga maibigay ang pangangailangan ng 3 mong anak. Nagdagdag ka pa ng 2. La, hindi pwedeng malaman ni April to. Ayaw ko na mag-away kami. Alam niyo namang mahal na mahal ko yun. Mahal na mahal, ewan ko sa'yo. Sige, abusuhin mong kabaitan ng asawa mo. Kapag yan nagising sa katotohanan, hindi lang asawa ang mawawala sa'yo, pati mga anak mo lintik ka. Hanggang ngayon ay ako pa rin ang sumasalo sa mga kalokohan mo. Ewan ko sa'yo, Paulo. Lumayas ka na at baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Bago umalis si Paulo, ay pinuntahan muna niya si Riza na abala sa paglilinis. Hindi nakatiis ang lalaki, kaya tinulungan niya na yon. Sige na, umalis ka na. Baka makita ko pa ng lola mo at mapagalitan pa ako. Umalis si Lola. Mamamalengke raw muna siya, kaya tutulungan na kita para hindi ka gaano mapagod. Siyempre, pagkatapos nito, kailangan may premyo ko. Ikaw talaga hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Siyempre. Halos 1 linggo nang natutulog sa bahay ni Lola Doring si Paulo. Nawiwili pa kasi yon sa presensya ni Riza na noon ay magta3 buwan pa lamang ang tiyan. Hindi yon ang unang beses na nambabae siya, kaya tila ba normal na lamang sa kanya ang sitwasyon na yon. Isang araw. Riza! Ano ba? Hindi ka pa bababangon dyan? Aba! Lola, lintik kang babae ka. Napakalandi mo. Hindi ka nandito para landiin ang apo ko. Hindi mo nga magawa ng tama ang pinag-uutos ko pero nagawa mong lumandi ng todo. Ambisyosa ka. Tama na po. Nasasaktan po ako. Wala akong pakialam. Talagang masasaktan ka sa akin kaya alamin mo ang lugar mo sa pamamahay ko. Naiintindihan mo? Ha? Opo, aray ko. Bitawan niyo na po ang buhok ko. Maglinis at magluto ka na. Bilis!
At ikaw, Paulo, lumayas ka nga muna sa bahay na ito. Naaasiwa ako sa mga pinaggagawa mo. Papatol ka na rin lang naman sa katulong pa. Humahagulhol na tumungo sa kusina si Riza. Halos araw-araw sinasaktan siya ng matandang babae. Nahihirapan kasi siya lalo na sa paggamit ng mga appliances na hindi naman pamilyar para sa kanya. Kung minsan naman kahit mababaw na dahilan ay binubulyawan siya ng matanda. Maliban doon, tinitipid siya sa pagkain at ang ipinapaulam sa kanya ay ang mga tira-tirang nasa ref na hindi man lamang ipinapainit, kaya naman madalas ay nag-aalburuto ang kanyang tiyan at nagsusuka. Tinitiis niya ang lahat ng yon dahil umaasa at naniniwala si Riza sa mga matatamis na salita at pagmamanipula ni Paulo sa kanya. Samantala, lubos namang nagtataka si April sa ikinikilos ng kanyang asawa. Ramdam na ramdam niya na may kalokohan yung ginagawa. Sa 8 taon nilang pagsasama ay hindi na bago yon para sa kanya. Oh, kumusta? Mga anak, may bisita tayo. Magmano kayo? Mukhang napapadalas ang pag-uwi mo ng maaga. Literal na inuumaga ng uwi. May araw na Ibang klase ka talaga, no? Sana kung gaano ka nagdadagdag ng babae taon-taon, nadadagdagan din ng pera na inaabot mo sa akin para may pampakain ako sa 3 nating anak. Okay lang naman babae ka, sanay naman na ako. Hindi naman ako magkakasakit kung sakali man. Ang akin lang, sana unahin mong obligasyon mo sa mga anak mo, kahit wag mo na akong isipin dahil tanggap ko naman na yon. Ay, ang dami mo namang sinasabi. Wala akong ginagawang masama. Doon ako natutulog kay Lola dahil masama ang pakiramdam niya. Alam mo naman, mag-isa lang yun sa bahay. Mga anak, gutom na ba kayo? Sandali lang ha. Magluluto lang muna ng almusal si tatay. Sinungaling. Malalaman ko rin kung sino yung bagong kinalolokohan mo. At kapag nagkataon, pagbubuhulin ko kayo. Gago. Akala mo mapapaniwala mo ako? Humanda ka sa akin. Kinabukasan. Riza! Riza! Tingnan mo nga ito! Bakit hindi na gumagana ang rice cooker ko? Anong ginawa mo dito? Alam mo bang ang mahal-mahal ng pagkakabili ko dito? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na punasan mo na maayos? Napakabobo mo! Buisit ka talaga! Wala ka nang ginawa kundi sirain ang mga gamit ko. Wala ka nang sasahurin sa akin dahil kung tutuusin, kulang na kulang pang sahod mo na pambayad sa mga sinira mo. Aray ko, tama na ho. Nasasaktan ho ako. Hindi ko naman ho sinira yan. At talagang tumatanggi ka pa. Punong-puno na ako sa'yo. Isang-isa na lang, Riza. Palalayasin na kita. Wala kang kwenta. Huwag po. Huwag niyo po akong paalisin. Parang awa niyo na po. Okay lang ho kahit wala ho akong sahod. Basta hayaan niyo lang po akong tumira dito. Kinagabihan. Oh, bakit ang dami mong pasa? Sinaktan ka na naman ba ni Lola? Ay, huwag mo nang intindihin yun. Mawawala din naman yan. Okay lang ako, Paulo. Alam mo naman na handa ako magtiis. Sabi mo naman kapag medyo malaki na ang tiyan ko ay uupa na tayo ng sarili nating bahay, hindi ba? Ay, yan nga rin ang pinoproblema ko eh. Dahil wala akong sapat na pera para... Ganun ba? Kung wala talaga, ayos lang naman. Kaya lang, paano kapag manganganak na ako? Iniisip ko rin na mahihirapan ako magtrabaho kapag malaki na ang tiyan ko. Ayaw mo bang bumalik sa probinsya? Habang nagtatrabaho ko dito, padadalhan na lang kita. Tapos bibisitahin kita doon kahit 2 beses sa isang buwan. Okay na ako dito. Bahala na. Ayaw ko munang bumalik sa amin. Siguradong masama pa rin ang loob nila sa akin. Gusto ko rin patunayan sa kanila na hindi ako nagkamali ng desisyon na piliin ka. Matapos sabihin yon, mahigpit na yumakap si Riza kay Paulo. Nakaramdam naman ng konting awa ang lalaki para sa babae, ngunit hindi siya maaaring magpatalo sa kanyang konsensya sa mga oras na yun. Kinuha niya ang mga tabletas sa kanyang bulsa at iniabot niya yon kay Riza.
Anong mga to? Inumin mo yan para maging mas malusog ang batang nasa sinapupunan mo. Salamat. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa amin ni baby, ha? Mahal na mahal ka namin. Kinabukasan, maaga pa ay ginising na siya ni Lola During. Magsisimba kasi yun sa Quiapo. Siguraduhin mong maayos ang lahat dito pagdating ko. Magwalis ka rin sa labas. At huwag kang makikialam sa gamit sa kusina at baka masira mo na naman yon, nalintik ka. Opo. Sige po, Lola. Bakit ang putla mo? May dugo ka pa ba? Ay, siya, aalis na nga ako. Pagkaalis ng matanda ay napaupo sa sala si Riza at pinapakiramdaman ang kanyang sarili. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ang sakit ng puson ko at nangihina ako? Hindi kaya epekto ng gamot na binigay sa akin ni Paulo to? Siguro hindi hiyang sa akin. Kahit masama ang pakiramdam, ay nagpumilit pa rin yung magwalis sa labas ng bahay hanggang sa tumindi ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang sakit! Tulong! Ang baby ko! Bakit ako tinudugo? Tulong! Isang babae ang noon ay sumaklolo sa kanya. Hindi naman ganun kalala ang pagdurugo, ngunit sinamahan pa rin siya noon sa malapit na klinik. Doon ay nalaman nila na ang gamot na pinainom sa kanya ay pampalaglag ng bata. Binalaan din si Riza ng babae na mag-ingat at kilalanin ng husto ang ama ng batang kanyang dinadala. Hindi naman nagpakilala kung sino yon, ngunit labis na nagpasalamat si Riza sa tulong nito. Agad niya ring tinawagan si Ivan para ipaalam ang nangyari sa kanya. Dahil pinagbawalan siyang kumilos ay hindi niya nagawa ang mga ipinag-uutos ni Lola During. Kaya naman, galit na galit yon na sumugod sa kanyang kwarto. Ang kapal ng mukha mo para humilata lang dyan. Halika dito, kunin mo yung bag mo at lumayas ka na sa pamamahay ko. Bitawan niyo ako. Ano ba? Sobra na to. Sumusobra na kayo sa pananakit at pangahamak niyo sa akin. Ayan, hindi mo ba nakikita? Buntis ako. Buntis ako at buntik na malaglag ang dinadala ko dahil sa kagagawa ng apo niyo. Sabihin niyo nga sa akin ang totoo. May kinalaman ba kayo dito? Ha? Buntis ako at ang apo niyo ang tatay nito. Apo niyo rin ang batang nasa sinapupunan ko. Kaya magsabi kayo ng totoo. Kayo ba nag-utos sa kanya na painumin ako ng... Huwag mo ako masigaw-sigawan. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Ambisyosa ka. Lumayas ka. Naririnig mo ba ako? Lumayas ka. Nagmamatigas ka. Pwes, halika dito. Aray ko, bitawan niyo ako. Kinaladkad ng matanda papalabas ng bahay si Riza. Malakas ang buhos ng ulan nung mga oras na yon. Matapos itulak ay napaupo pa yun sa lupa, hawak ang kanyang tiyan at patuloy sa paghagulhol. Hindi pa yun nakontento, itinapon pa sa may bandang tiyan ang bag ni Riza dahilan para mamilipit yun sa sakit. Humalakhak pa ang matanda bago isinara ang kanilang pintuan. Bahala ka dyan! Mamatay ka sana sa lamig! Ang kapal ng mukha mo! Nakakagigil ka! Habang humahagulhol si Riza, ay naramdaman niya ang malakas na bulwak ng dugo sa kanyang puwerta na animoy may kasama ng laman. Sa pagkakataong yun ay nababatid niya na tuluyan nang nawala ang bata sa kanyang sinapupunan. Mga hayop kayo! Pagbabayaran yung lahat ng ito. Isinusumpa ko. Anak ko, babalikan ko kayo. Tulong! Tulungan niyo ako! Nay! Tay! Yun ang huling nasambit ni Riza bago siya nawalan ng malay. Maya-maya,
Nagmamadali namang bumaba ng taxi si Ivan. Nakita niya ang nakahandusay na si Riza sa lupa. Mababakas ang dugo sa bestida nito na umagos hanggang sa kanyang paa. Riza! Riza, gumising ka! Isinugod ni Ivan si Riza sa ospital. Nang magising ang dalaga ay hawak ni Ivan ang kanyang kamay, habang nakatango ay nakatulog na sa tagiliran ng kanyang higaan. Nang igalaw niya ang kanyang kamay ay agad namang nagising ang binata. Hindi pa siya tuluyang makapagsalita habang sinasariwa sa isip kung ano ang mga nangyari. Magpakatatag ka. Hinihintay ka pa ng mga magulang mo, Riza. Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Kung alam ko lang na ganitong sasapitin mo, hindi ko na sana hinayaan pa na magkita kayo ni Paolo. Patawarin mo ko. Napakasinungaling niya. Hayop siya. Sinira niya ang buhay ko. Pinatay nila ang anak ko. Mga hayop sila. Hindi ko sila mapapatawad. Kinaumagahan, ikinagulat ni Riza ang pagdating ng kanyang nanay at tatay. Anak, sobrang nag-alala kami sa iyo. Bakit naman kasi ang tigas-tigas ng ulo mo? Tingnan mo nangyari sa iyo. Bakit po kayo nandito? Hindi ba dapat pabayaan niyo na lamang ako? Hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Kasalanan kong lahat ng ito dahil hindi ako nakinig at sinuway ko kayo. Pabayaan niyo na lamang po ako, Nay, Tay. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niyo dahil salbahe ako. Masama akong anak at hinayaan ko na mawala sa akin ang anak ko. Wala akong kwentang ina. Anak, tama na. Marahil ay nagkamali ka. Pero kahit anong mangyari, anak ka pa rin namin. Naligaw ka ng landas, pero alam namin na babalik at babalik ka. At kami bilang mga magulang mo, ilang beses ka magkamali, nandito kami para tulungan ka na itama ang mga pagkakamali mo. Sasamahan ka namin bumangon, katulad ng maliit ka pa. Ilang beses ka mamadapa at masugatan, lagi pa rin kaming nandito ng tatay mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Salamat, Ivan. Kung hindi dahil sa iyo, baka kung ano na nangyari sa anak namin. Ay, walang anuman po. Pasensya na po talaga. Hindi ko naman po alam na hahantong sa ganito ang lahat. Maliban sa naging malapit kami magkaibigan sa trabaho nun, hindi ko naman po alam kung anong klaseng lalaki talaga siya. Makalipas ang 1 linggo, papabalik na sana sila sa probinsya nang tumawag ang babaeng tumulong kay Riza nang unang beses na nawalan yun ng malay. Kaya naman nagplano muna silang puntahan ang bahay nito, lalo na't sinabi noon na may importante siyang sasabihin kay Riza. Samantala, ano bang meron? Bakit ang dami mo niluto? May mga bisita ka ba? Oo. At saka para sa mga bata. Unang sahod ko kasi ngayon sa online job ko, kaya syempre, kailangan mag-celebrate. Maupo ka na't ang mga bata. Paparating na rin naman ang mga bisita ko. Excited ka na ba? Excited saan? Na makilala ang mga bisita ko. Malay mo, kilala mo rin sila. Ay, kinakabahan ako ah. Parang ngayon lang ulit kita nakitang ganyang kasaya. April, baka naman may iba ka ng kinalolokohan, ha? Nagpapakatino na ako. Kaya wag na wag kong malalaman na may lalaki ka. Ako? May lalaki? Seryoso ka ba? Pasensya na. Hindi ako katulad mong makati at manloloko. Mga anak, halina kayo dito, kakain na tayo. Ilang sandali pa, pinagbuksan ni April ang kanyang mga bisita at agad na iginiya papunta sa kusina. Halos hindi makakilos sa kinauupuan si Paulo nang makita ang mga pamilyar na muka sa kanyang harapan habang ipinakikilala siya ni April bilang kanyang asawa. Nagmano naman ang mga bata sa mga bisita
at maayos na bumalik sa kani-kanilang upuan. Mga anak, dun muna kayo sa kwarto nyo. Sandali lang to, may pag-uusapan lang kami, ha? Agad namang nagtakbuhan ang mga bata papunta sa kanilang silid. Pipi yata ang asawa mo, Iha, at mahihain ah. Tingnan mo. Sira ulo ka. Tila blanko ang isip ni Riza nung mga oras na yun. Napatuloy lamang sa pagbuhos ng luha ang kanyang mga mata. Gusto niya na lamang matunaw sa kanyang kinatatayuan nang malaman ang sikreto ni Paulo. Naninikip ang kanyang dibdib habang nakakuyom ang palad at nagtatakbo yun sa labas na agad namang sinundan ni na Ivan at Aling Marta. Tandaan mo to, may araw ka rin. Akala mo palalampasin namin ang kalokohang ginawa mo. Nagkamali ka ng kinunti, Paulo. Salamat sa tulong mo sa anak ko, April. At sana habang may panahon ka pa, makawala ka na sa ganitong klaseng lalaki. Walang kwenta. Dinuro pa yun ni Mang Pedro bago tuluyang umalis. Paano mo nagawa sa akin to? Ha? Asawa mo ko? Bakit? Hindi ka naman naging mabuting asawa at lalong hindi ka naging mabuting ama. Nagagalit ka? Pues mas kinakasuklamang kita. Ang tagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ang isampal sa iyong bunga ng pagtataksil, kasinungalingan at pagiging irresponsable mo. Ngayon din, tinatapos ko na ang ugnayan natin. Sa papel na lamang tayo kasal. At darating ang araw, makakawala rin ako sa kasal natin. Makakaalis ka na. Naririnig mo ako? Lumayas ka na at magsama kayo ng lola mo. Pagod na akong umiyak at magmakaawa na magbago ka. Tama na. Kaya ko nang buhayin ang mga anak ko. Sawang-sawa na ako sa iyo. Makalipas ang 1 linggo mula nang makabalik sa probinsya sina Riza. Parang dinudurog ang puso ko kapag nakikita kong nagkakaganyan ang anak natin. Namimiss ko na ang mga halakhak niya pa. Pasasan ba't makakaganti rin tayo? Pagsisisihan ng lalaking yon at pagbabayarin ko siya sa lahat ng kanyang ginawa. Kinagabihan, nakatulog na si Riza habang hinihimas ng ina ang kanyang buhok at sinusuklayan. Pinunasan niya ang nagngingilid na luha noon. Hindi pa rin nila yon nakakausap ng maayos. Madalas ay nakatulala at umiiyak lamang habang hawak ang kanyang tiyan. Ang makita sa ganoong kalagayan ang kanilang anak ang nagtulak kay Aling Marta na ituloy ang plano nilang mag-asawa na parusahan si Paulo sa pamamagitan ng barang. Agad na kinuha ni Aling Marta ang mga gamit niya sa pambabarang. Matagal na siyang may alam sa bagay na yun dahil sa isang mabagsik na mambabarang ang kanyang ina. Ipinamana sa kanya ang kaalaman at mga kakaibang kagamitan. Ginamit niya ang ilang damit ng lalaki na napasama sa gamit ni Riza. Dahil sa iyong kapangasan na lokohin, saktan ang anak ko at ang pagkamatay ng bata na sariling dugot laman mo. Tanggapin mo ang kaakibat na sumpa ng iyong mga kasalanan. Mas nanaisin mo pang mamatay kesa mabuhay sa takot at sakit na ikakabit ko sa iyo. Sa bawat tusok ng tinik, pagpatak ng kandila at bawat insekto ay hudyat ng iyong kamatayan. Kamatayan na dadaan muna sa hindi mo maipaliwanag na sakit at paghihirap na ngayon mo lamang mararanasan. Manikluhod ka man at humingi ng kapatawaran. Hindi mo na matatakasan ang bunga ng iyong kasalanan. Lahat ng sakit at kamalasan ay isa sa iyo, Paulo. Samantala, hindi ka ba talaga titigil sa kakainom, ha? Kahit magpakalunod ka pa sa alak, hindi ka na babalikan pa ni April. Kung ako sa iyo, ayusin mo yan sarili mo. Patunayan mo sa kanya na handa kang magbago. Pilitin mo magkaroon na maayos na buhay dahil hindi sa lahat ng panahon ay nandito ako. Paano kung... nalinig ka pa dibdib ko?
Apo, hindi ako makahiga. Tulungan mo ako. Lola, gumising ka. Hindi mo ako pwedeng iwan, Lola. Kailangan ko kayo. Lola! Lola! Labis na nagdamdam si Paulo matapos mailibing ang kanyang lola, lalo na't hindi man lamang pumunta sa burol ang asawa at kanyang mga anak. Nababatid niya na ganun na lamang kalaki ang galit ni April sa kanya. Isang gabi, habang paulit-ulit niyang tinatawagan si April at patuloy sa pag-inom ng alak, ay may narinig siyang iyak ng sanggol. Hinahanap niya kung saan yun nagmumula. Tumungo siya sa isang kwarto na dating silid ni Riza nung naninirahan pa yun doon bilang kasambahay ng kanyang lola. Napakunot noo siya nang wala naman siyang nakita sa ibabaw ng higaan, kaya gumapang siya sa sahig at doon ay nakita niya ang isang duguang sanggol na umiiyak at nakaluwa ang mga mata. Hindi niya magawang kumilos sa kanyang pwesto dahil sa matinding takot, lalo na nang gumapang yon papalapit sa kanyang muka. Hanggang sa pinagkakalmot siya noon, ramdam niya ang pagbaon ng kuko sa kanyang leeg habang sinasakal siya hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Napabalikwas si Paulo sa sofa na kanyang hinihigaan. Ano bang klaseng panaginip yun? Akala ko natuluyan na ako. Tumayo ang lalaki at humarap sa salamin. Nakita niya ang dugo na tumutulo mula sa kanyang mata at leeg. Kasabay noon ay ang pagkirot na nararamdaman niya na para bang may kung anong tumutusok sa kanyang laman. Napasigaw ang lalaki dahil sa sakit, sabay bumagsak ang salamin at nabasag yun. Ang mata ko! Aray! Hindi ko na kaya! Ang sakit! Nagpagulong-gulong ang lalaki habang nakatakip sa mata ang kaliwat kanang kamay niya. Huwag! Maawa ka! Sino ka? Bakit mo ginagawa sa akin to? Sino ka? Anong kasalanan ko sa'yo? Ano? Kaya pa ba? Bakit ka ba nagtataka sa nangyayari sa'yo? Sa dami at laki ng mga atraso mo sa babaeng niloko mo, saan ka kumukuha ng lakas ng loob na magmaang-maangan? Dapat naman talagang mabulag ka para hindi na makakita ng bagong biktima. Ngayon, maigi pa'y maranasan mo ang hirap ng pagbubuntis. Bago ka man lamang mamatay, matutunan mo kung gaano kahirap magdala ng sanggol sa sinapupunan. Kaya wala kang karapatan na magtanim ng bata sa bawat babaeng iyong matitipuhan. At yang ipinagmamalaki mong armas, dapat dyan ay hinahati sa dalawa, gamit ang bubog na ito, at itatahi gamit ang matibay na patpat ng sako. Ang tiyan ko! Bakit lumalaki ang tiyan ko? Tulong! Napakaingay mo. Mukhang kailangan ko munang tahiin yung bunganga mo. Naririndi na ako sa'yo. Oh, ayan. Ayos ba? Di nanahimik ka na ngayon. Ang ingay-ingay mo kasi. Wala mang nakikita ay ramdam na ramdam ni Paulo ang pagbabago ng kanyang katawan. Napahiyaw yun nang maramdaman niya ang pagtilamsik ng dugo sa kanyang ari na animoy hinati. Halos mapatiran siya ng hininga nang maramdaman niya ang pagbaon ng malaking karayom at sinulid sa kanyang laman, hanggang sa tuluyan na yung mawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising si Paulo na masakit ang ulo. Nagkalat ang dugo sa sahig, kaya nababatid niyang totoo ang laman ng kanyang panaginip. Bakit nakakakita na ulit ako? Ano ba talaga nangyayari sa akin?
Nababaliw na ba ako? Pero hindi. Sigurado ako sa nangyari kagabi. Ay, panaginip lang ba talaga yun? Bahala na nga. Sa tuwing sumasapit ang gabi, nanunumbalik ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi siya makakita at makapagsalita. Hanggang sa isang umaga, araw ng Biyernes, nagising siya na punong-puno ng pasa ang kanyang mga braso at muka. Ang paa niya ay nangingitim na tila ba nabubulok at may tumutubong kung ano-ano na madalas ay dumadapo sa kahoy na nabubulok. Hinimas niya ang kanyang tiyan at ramdam niya ang kirot noon. Kapag kanyang nadidiinan ay nabubulabog ang laman na animoy may mga mahahaba at matatalas na galamay. Napahagulhol si Paulo nang maalala niya ang sinabi ni Ivan tungkol sa mambabarang. Noon niya napagtanto na posibleng totoo nga yun. Sobra na. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Patayin mo na lamang ako kaysa pahirapan mo ko ng ganito. Patayin mo na lamang ako. Alam ko malaking kasalanan ko kung sino ka man. Patawarin niyo ako. Pakiusap, wala naman lang saysay ang buhay ko. Iniwan na ako ng asawa at anak ko. Wala na ang lola ko. Wala na akong trabaho. Ano pa bang hinihintay mo? Patayin mo na lamang ako. Napahawak si Paulo sa kanyang tiyan na animoy humihilab. Pakiramdam niya ay mapapatiran na siya ng hininga sa sobrang lakas ng mga puwersa ng mga naggagalawang insekto sa loob noon. Hanggang sa may mga naglabasan sa kanyang ilong, tainga at muling tumutulo ang dugo sa kanyang mata. Ibinukanon ang kanyang bibig at sumuka ng kung ano-anong di pangkaraniwang bagay na may mga halong putik at buhangin hanggang sa bawian na yon ng buhay. Nang araw ding yun, dala-dala ni April ang dokumento na papipirmahan niya sana sa lalaki. Pumatak ang luha ni April nang makita sa ganoong kalagayan ang ama ng kanyang mga anak. Ngunit mas nanaig ang galit sa ginawa nito sa kanya. Gayunpaman, pinili niya pa ring gawin kung ano ang nararapat. Yun ay ang mailibing ng maayos ang kanyang asawa at tuluyan ng mamuhay ng malaya at payapa kasama ang kanyang mga anak. Kung malaking kasalanan na sukuan ang relasyon nating dalawa, kapalit ng kapayapaan na nararamdaman ko ngayon, handa akong ihingi ng tawad to sa Diyos. Pero alam mo kung gaano ko nagtiis at naghirap sa ilang taong pagsasama natin. Kung meron man akong pinakatamang nagawa, yun ay ang tulungan si Riza. Sana mahanap mo ang kapayapaan sa pangalawang buhay. Sa kabilang banda, Nay, Tay, nagugutom po ako. Salamat sa Diyos at nagsasalita na ulit ang anak ko. Ay, sandali lamang anak, maghahain lamang si tatay ha. Anak, tumawag pala si Ivan. Ang sabi niya ay uuwi daw siya sa susunod na buwan. Kinukumusta ka niya? Magpalakas ka na raw at tutulungan ka niya magkaroon ng maayos na trabaho. Hay, nakakahiya naman kay Kuya Ivan. Lagi na lang niya akong tinutulungan. Abay, dapat lang dahil... Pa, ayan ka na naman. Ay, oo na. Siya, anak, bumangon ka na at kumain ka na. Masarap yan. Siyempre, luto ng nanay mo yan at ako ang naggayat. Kumain ka na marami, ha? Masaya namang pinagmamasdan ng mag-asawa na halos maubos ang laman ng pinggan ni Riza. Nangangayayat na rin yon dahil sa labis na depresyon na kanyang pinagdadaanan. Nay, Tay, salamat po. Sa kabila ng mga kasalanan ko sa inyo, hindi niyo pa rin ako pinababayaan. Akala ko hindi niyo na ako matatanggap kaya kahit nahihirapan na ako sa pananakit ng lola ni Paulo ay hindi ko naisipang bumalik na lamang dito.
Hindi ko rin ipinaalam agad kay Kuya Ivan dahil ayaw ko na rin siyang maistorbo. Ewan ko ba, hindi ko alam kung dapat ko bang sisihin ang sarili ko. Nakasalanan ko rin kung bakit nawala yung baby ko. Napapagod na akong sisihin ang sarili ko at magalit ng paulit-ulit. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sino ba namang ina ang hindi gugustuhin na mabigyan ng buong pamilya ang anak niya? Kaya naiintindihan ka namin. Masyado ka pa kasing bata kaya natakot kami ng tatay mo. Huwag ka nang mag-isip dahil naturuan ko na ng leksyon ang lokong yon. Nabigyan ko na ng hustisya ang pagkawala ng apo ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Alam kong mali, anak. Pero alam mo na hindi ko kayang makita kang nasasaktan at nahihirapan. Binarang niyo po ba siya? Nay, hindi po ba delikado yon? Nawalan na ho ako ng anak. Paano kung isa naman sa inyo ni tatay ang mapahamak? Wala kang dapat ipag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Isang malaking kasalanan na maaari kong pagbayaran pagdating ng panahong itinakda. Ngunit hindi ako natatakot. Ikaw ang buhay ko. Kaya ilang beses ko mang kailanganin makianib sa itim na kapangyarihan. Basta para sa iyo, anak. Walang-wala akong pagsisisihan. Kaya tumahan ka na. Nakatulog ng muli si Risa sa kakaiyak at pag-aalala. Ano ba naman kasi at sinabi mo pa yun sa anak mo? Nadulas lamang ako. Hindi ko naman alam na ganyan na magiging epekto sa kanya. Ay, manang-mana talaga sa iyo ang anak mo. Pala desisyon at hindi man lamang iniisip ang kahihinatnan ng parang ikaw din naman. Ako pa talaga tong sinisi mo. Paligo ka na nga at sumasakit ang ulo ko dyan sa napakabaho ng kilikili mo. Ang laki-laki na ng tawas na binili ko sa iyo ay hindi mo man lamang naisipang igudgod dyan sa kilikili mo. Masyado ka namang maselan. Kapag ako nakaligo, hindi ka makakatikim ng halik at yapos sa akin. Ako pang tinakot mo? Aba, sino ba itong hindi makatulog ng walang... Ito na. Maliligo na nga eh. O yan, dalhin mo yan. Ano to? Hindi ba't pangkuskus ito ng kaldero? Ay oo, kailangan mo na yan at tingnan mo yung leg mo. Ay, Diyos ko, kay bango-bango mo nung pinata ka. Ngayon nagkaedad na tayo, pati pagligo ay pahirapan na. Kapag naubos ang pasensya ko, ako maghihilod niyang libag mo. Ewan ko na lang kung hindi sumama pati laman. Ay, nasa na kaya yung lipstick ko? Ilang buwan ko nang hinahanap ay hindi ko pa rin makita. Kailangan ko na yatang bumili ng bago. Abat, 50 pesos din yun sa bangketa. Sa paglipas ng ilang buwan ay patuloy pa rin kinukumusta ni April ang kalagayan ni Risa hanggang sa tuluyan na ring nanumbalik sa dati ang sigla ng dalaga. Lalo na nang umuwi si Ivan at may nakakausap yun. Nakita na mag-asawa kung paano napapasaya at inaalagaan ng binata ang kanilang anak. Pa, sa tingin mo maliban sa kapitbahay at kaibigan, posible kayang tama ang kutob ko sa dalawang yan? Tingnan mo naman ang mga ngiti at titigan. Hindi ba't ganyan mo rin akong titigan noon? Ay, ano ka ba naman? Kaya lang naman kita tinititigan noon dahil hindi ko masabi sa iyo na may muta ka. Siyempre, baka magalit ka sa akin. Ano ka ba? Puro kakalokohan. Talagang mababalian ka ng buto. Talaga naman lagi mo na lamang pinapainit ang ulo ko, ha? Bakit nga kaya? Abay, nagtaka ka pa. Malamang sa malamang, nagme-menopause ka na. Bakit parang masayang-masaya ka? Hoy, huwag kang magkakamaling gumawa ng kalokohan, Pedro. Baka nakakalimutan mo kung anong kaya kong gawin sa'yo at sa magiging babae mo. Bakit? Sinasabi ko bang mambababae ako? Ay, Diyos ko. Akala mo ba hindi ko alam ang pinaggagawa mo sa mga babaeng umaali-aligid sa akin noon? Mabuti na lang at alam mo at hindi ako magdadalawang isip na gawin ng paulit-ulit ang pambabarang para lamang magtanda ang mga... Ikuha mo nga ako ng tubig. Samahan mo ng konting bilis. Dali!
Matapos magkwentuhan sina Riza at Ivan, agad na nilapitan ng mag-asawa si Ivan habang may inaasikaso ang kanilang anak sa kusina. Alam mo, iho, napakalaking bagay yung pag-uwi mo. Masaya na ulit si Riza at mukhang ikaw din naman. Alam mo, hindi ka naman na bata. Gayon din ang dalaga namin. Ay, ang dami pang paligoy-ligoy. Ako na nga lang ang kakausap dito kay Ivan. Ako na, masyado ka namang. Di sige, ikaw na. Pero Ivan, isang tanong, isang sagot. May plano ka bang ligawan ng anak ko, ha? Ay, mali naman yan tanong mo. Tumabi ka nga dyan. Ivan, iho, Mahal ko ho ang anak ninyo, pero wag po kayo mag-alala. Alam ko po na hindi pa itong tamang panahon. Handa naman po ako maghintay at gusto ko rin munang maabot niya mga pangarap niya. Mas bata po siya kaysa sa akin at ayaw kong maging hadlang para maabot niya mga pangarap niya. Naniniwala naman po ako na kung kami talagang para sa isa't isa, mismong tadhana na po ang gagawa ng paraan. Ay, pinapaiyak mo naman ako, iho. Basta ako, sobra akong natutuwa sa kabaitan mo sa anak ko. Payakap nga, anak. Ang bango-bango naman ng... Ay, Sus Mariosep, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Si Riza ang gusto niya, hindi ikaw. Dito ka lang sa akin yumampos at kahit maghapon ay hindi ako magrereklamo. Ang sweet niyo naman po pala. Basta wag po kayo mag-alala. Hindi ko na po hahayaang mangyari pa sa kanya ang mga nangyari noon. Gusto kong mapalitan ng masayang alaala ang lahat. At sana kapag sinabi ko na sa kanyang nararamdaman ko, matanggap niya po ako. Hayaan mo, tutulungan ka namin. Basta wag na wag mo lamang siyang sasaktan dahil sinasabi ko sa iyo, kung itong tatay niya ay kayang managa, ako naman ay... Alam ko ho yun, pero hindi naman ho ako tatakbo sa inyo. Alam ko naman ho ang tama at mali. Kung meron man po akong nagawang kasalanan, yun ay nagdala ko ng isang tao na naging dahilan kung bakit. Mabuti pa'y kalimutan na lang natin yan. Alam mo, may mga naging pagkukulang rin naman kami. Nasobrahan kami sa higpit, kaya ayan, hindi na natin maibabalik ang panahon at ang mga nangyari. Kaya tama lang na ituwid na natin ang lahat sa ngayon, habang may pagkakataon pa. Salamat ho sa suporta niyo sa akin. Pangako po, aalagaan ko ho siya katulad ng pag-aalagaan niyo sa kanya. Makalipas ang ilang taon, isang bisita ang dumating sa bahay ng mag-anak. Kasama ni April ang mga anak niya para magbakasyon sa probinsya. May kamag-anak kasi sila na malapit lamang sa lugar nila Riza, kaya naman naisipan niyang dalawin yon. Naging masaya naman ang pag-uusap ng dalawa at mababakas sa mga mukha nila ang saya sa pagkakaibigan na hindi nila inaasahan. Isang gabi ring natulog doon ang mag-iina at kinaumagahan ay umalis na rin. Nang sumunod na araw, umuwi ulit si Ivan para sunduin ang noon ay kasintahan niya ng si Riza para makapag-apply ng trabaho. Anak, mag-iingat kayo doon, ha? Ivan, ingatan mo siya. Kung pwede lang sumama ako ay ginawa ko na. Total lagi naman akong inaaway nitong Tatay Pedro ninyo. Anong ako? Ikaw nga tong lagi na lamang sinusumpong dyan eh. Pinipilit ko na nga maligo araw-araw eh, inaaway mo pa rin ako. Hay nako, kayo talaga. Mahal na mahal ko po kayo, Nay, Tay. Hayaan niyo't palagi kaming bibisita dito ni Ivan. Ivan, wag mo na masyadong patagalin. Pakasalan mo na yan bago magbago ang isip at baka... Tay, huwag kayong mag-alala. Ako na ho magpo-propose sa kanya. Kayo talaga. Ikampante niyo ang isip ninyo. Mag-enjoy ho kayo na walang inaalalang anak na matigas ang ulo. Ako na pong bahala sa dalaga ninyo. Mamahalin ko siya ng buong buo. Pagbalik ho namin dito, ano po bang gusto nyo? Isang apo? Dalawang apo? Abat, gawin mo na kayang 3 para maraming hinahabol-habol at sinasaway si Pedro. Siya, mag-iingat kayong 2. Mahal na mahal namin kayo. Masayang-masaya ang mag-asawa na kumakaway kina Riza at Ivan na noon ay naglalakad bit-bit ang kanilang mga bag papunta sa sakayan. Naalala mo dati nung siguro grade 1 ka pa lang noon at grade 6 ako?
ako nagtatanggol sa'yo kapag inaaway ka ng mga kaklase mo. Oo, hindi ko naman nakakalimutan yon. Kinakarga mo pa nga ako pauwi kapag wala pa si tatay para sunduin ako. Siguro, misyon mo ang alagaan ako habang buhay, kaya pati sa malalaking problema ikaw ang kasama ko. Parang ako naman ang nagbigay ng malaking problema sa'yo, kaya kapag iniisip ko yun, ewan ko ba, naiinis ako sa sarili ko. Love, kalimutan na natin yon. Tapos na yon. Hindi mo kasalanan at lalong hindi mo ginusto yon. I love you. Mas sobrang mahal na mahal kita at ayaw ko nang makita ka pang umiiyak dahil malungkot o nasasaktan ka. Gusto ko ikaw ang magiging pinakamasayang girlfriend at syempre, magiging asawa ko na. Samantala, Pa, hoy, ano ba't nakatulala ka dyan? Umiiyak ka? Ako? Umiiyak? Ano akala mo sa akin? Sus, umiiyak ka nga eh. Ay nako, namimiss mo na naman ang anak mo, no? Abay, nasa terminal pa lang yon. Pwede mo pang pigilan kung gusto mo. Ay, puro ka na lamang kalokohan. Yakapin mo na nga lang ako. Nalulungkot ako. Dalian mo. Huwag ka na malungkot. Masayang masaya naman na ang anak natin. Ma, alam mo, nagsisisi ako na isa lang ang anak natin. Dapat pala 3 o 5 para kapag may nag-aasawa may naiiwan pa dito sa bahay. Tingnan mo, napakalungkot na. Humihirit ka pa talaga eh. Hindi na nga natin maibigay ang masaganang buhay sa anak nating nag-iisa. Tanggapin na lamang natin yon. Anak lang natin siya. Hindi natin siya pag-aari. May sarili na siyang buhay. At tayo, habang buhay natin siyang susuportahan sa kung anumang makabubuti para sa kanya. Huwag ka nang umiyak, mahal kong asawa. Ang asim mo naman. Magsaing ka na doon at gabi na. At saka magigib ka na rin ng inumin dahil kaunti na lamang yon. Maligo ka na rin pati kung gusto mong tumabi sa akin mamaya. Ay, teka, ano yung nasa ilalim ng aparador? Kuhanin mo nga pa. Alin ba? Aray ko, ang likod ko. Ano ba naman kasi at nandito ito sa kasulok-sulukan? Aba, ito yung lipstick na paborito ko. Ay, bakit ganito nang itsura nito? Ay, di bale, nakabili naman ako ng bago. Ay, tulungan mo nga akong tumayo at talaga namang... Siya. Humawak ka sa braso ko. Ay, nako, tumatanda na talaga tayo. Ay, nako, muntik pa tayo mahulog. Ay, ang ganda pa rin talaga ng misis ko kapag tumatawa. Yon, napakaganda na naman po ng kwento natin ngayong araw. At dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan natin kay Giselle Colamar, kay Maria Fe Boy Banting, hi kay June Galledo, hello kay Frederick Ganagana, hello din po kay Caroline Doong, kay Ami Viray from Talim Island, Binangonan, Rizal. Hello po kay Jenjen Vlog from Taiwan. Shout out kay Mel Gomez from Dubai, kay Mami from Doha, Qatar. Hello po kay Alma Naong, kay RV10, kay Jonah Libetario from Saudi Arabia. Hi po kay Gemma Kalibayan from Kuwait, kay Chloe Dia. Hi kay Willie Galvez, kay Michelle Esperon, I Love Resort Pinay, kay Arlene Lebra. Shoutout din po kay Genevieve Virtusio, kay Jeanette Sanico. Hi po sa mga taga Lelemaan, Pangasinan from Ginaline Sibayan. Hi kay Princess Alexis Grefaldia at Maria Grace Grefaldia. Hello po kay Jeanette Takazawa, kay Ryan Alva, Loretta Bobes, Riza Kahayag at Elidia Bobes. Hi po kay Emrose Strong FW, kay Jeneline Mix Vlog, kay Zairab Sharif. Hello po kay Glenda Galido, kay Miss Maura, kay Estelita Reyes. Shout out po kay Mia Aspa, kay Eric Umali,
kay Wilma Cruz from Quezon City, kay Justine Grace Dignos, hi kay April May, kay Doris June Subere at Tanggote family from Bacolod. Hi kay Mukbanger 21 Mix, kay Alfredo Alano, hello po sa lahat ng taga-Antipolo dyan. Sa Soto at Gabriel family from Candao Uy, Dumaguete, from Cataleja, Soto. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.